Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Kung gagamitan natin ng feng shui mga kapakbet, ang sentro ng bahay ay may kakayahang ilahad ang kalusugan ng mga taong naninirahan sa loob at kung paano tatakbo ang enerhiya sa buong bahay. Sa makatuwid mga kapakbet, ang sentro ng ating bahay ay may koneksyon o may impluensya sa ating kalusugan o house energy. Dagdag pa, nirerepresenta ng sentro ng bahay ang puso ng bahay. Kaya naman, kung malas ang sentro ng inyong bahay, tiyak na apektado ang lahat mga kapakbit. Kaya naman, narito ang mga feng shui hacks pagdating sa sentro ng bahay para sa buhay na nag-uumapaw na swerte. Una, hagdan ng sentro ng bahay ay isang bad feng shui. Ang hagdan mga kapakbit ay lagusan o daanan ng enerhiya papunta sa upper floors ng isang bahay at ang paglalagay ng hagdan sa sentro ng bahay ay magbibigay ng gulo sa daloy ng enerhiya sa buong bahay na nagbubunga ng imbalanced energy flow. At kapag ito ay pinabayaan lang, maapektuhan ng lubos ang kalusugan nyo kapakbit. Ngunit kung ganito na ang posisyon ng hagdan nyo sa bahay kapakbit, kontrahin ito gamit ang mga crystals. Ikalawa, dapat hindi nasa gitna ng bahay ang bathroom. Kung ang banyo ng bahay nyo mga kapakbit ay nasa gitna ng inyong bahay at kung gagamitan natin ito ng feng shui principles, hindi ito maganda. Ito ay dahil maaaring magdala ang banyo sa sentro ng bahay ng negative energy at hindi ito kaaya-aya para sa inyong kalusugan, relationship status at ang harmony sa buong bahay. Ngunit kung ganito na ang posisyon ng inyong banyo sa bahay, maglagay na lang kayo ng money plant sa loob ng banyo mga kapakbit. Ikatlo, panatilihing malinis ang sentro ng bahay. Isa sa mga dapat mong gawin sa sentro ng bahay ay panatilihin itong malinis mga kapakbit. Makakatulong ito upang maging maluwag ang paligid at dumaloy ng maayos at matiwasay ang good energy sa loob ng bahay. Kung may mga kalat o dumi na nasa gitna ng inyong bahay, tanggalin din ito ngayon din. Iwasang ilagay dito ang trash bins. Ikaapat, dapat hindi nakalagay sa sentro ng bahay ang fireplace. Kung may fireplace kayo sa bahay nyo kapakbit, wag nyo itong ilagay sa sentro ng bahay. Ito ay magdudulot ng unstable energy at hindi ito maganda para sa ikabubuti ng inyong kalusugan. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbit. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ikalima, write artwork at paintings. Pwede kang maglagay ng artwork o painting sa sentro ng bahay mo kapakbit. Subalit, dapat mong isaalang-alang ang mensahe o sinisimbolo ng artwork o painting. Makakatulong ang paglalagay ng artwork o painting para magkaroon ng positive chi sa loob ng bahay. Halimbawa, sa artwork na dapat nasa sentro ng bahay kapakbit ay ang flower Om Hum Mantra Mandala Large Tibetan Tanka Frame. Ika-6, bawal ang kusina na nasa gitna ng bahay. It is a big no pagdating sa feng shui mga kapakbit kung ang kusina ng bahay ay nasa gitna o sentro ng bahay. Nirerepresenta ng kusina ang apoy at nirerepresenta ng sentro ng bahay ang puso. Kaya naman, kung nandito ang kusina mo, nagmumukhang inaatake ng apoy ang puso ng bahay. Ito ay magbibigay sakit sa mga naninirahan sa loob at ang swerte nila ay maapektuhan din. Ikapito, panatilihing maliwanag ang sentro ng bahay. Isa rin sa mga importanteng dapat gawin sa sentro ng bahay kapakbit ay panatilihin itong maliwanag. Makakatulong ito upang magbigay ng vital energy sa buong bahay. Pwede kang maglagay ng Himalayan salt lamp. Ikawalo, iwasang maglagay ng halaman sa gitna ng bahay. Ang sentro ng bahay ay nasa ilalim ng earth element at ang paglalagay ng halaman sa gitna ng bahay na kung saan ay nasa ilalim naman ng wood energy ay maaaring magbunga ng clashing energies.
Lagi nating pagkatandaan mga kapakbet na ang feng shui ay tungkol sa paggawa ng harmonious at balanced environment na magbibigay ng suporta sa atin, mapapinansyal, kalusugan, pisikal at iba pa. Kaya naman, pumunta na sa sentro ng bahay nyo ngayon din mga kapakbet at i-apply na ang 8 feng shui hack para sa nag-uumapaw na swerte. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po natin kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.